Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 971, Chanting and Talking Dragon. Sinimulan ng iba pang malalakas na cultivator ang pagsira sa palasyo. Gusto nilang umalis sa anumang paraan na magagawa nila, ang puso ay masyadong mapanganib. Tara na, sabi ni Lin Fang habang nagsisimulang tumakbo. Gusto na rin niyang umalis, ngunit biglang sumigaw si Qiyongqi, tumigil ka. Huminto si Lin Fang at tumingin kay Qiyongqi, naguguluhan. Hindi kami aalis. Maaari mong gamitin ang iyong mga batong pangdemonyo upang sirain ang silid. Inis na sabi ni Qiyongqi. Hindi bababaha ang palasyo at malulunod ang mga cultivator. Nagulat si Lin Fang. Patuloy na sumasabog ang malalakas na tunog sa palasyo. Ang mga estatwa at ang mga kalansay ay nanginginig at nagkawatak-watak, at sila ay halos lumubog na. Babagsak na ang kwarto. Ano ang balak gawin ni Qiyongqi? Hindi ba tayo aalis? Tanong ni Lin Fang. Hindi kami aalis. Bilisan mo at isara mo ang kwarto. Kung aalis tayo, hindi natin makukuha ang puso. Hindi naiintindihan ng mga idiot kung paano gumagana ang puso ng dragon. Sabi ni Qiyongqi, hindi na kaimik si Lin Fang. Masyadong hinamak ni Qiyongqi ang mga taong iyon. Kawili-wili. Sabi ni Lin Fang, ngunit hindi na siya nagdalawang isip pa. Naglabas siya ng batong demon seal at ginamit sa dingding ng silid. Huminto ang tubig at saka nagpatuloy sa pagsunod. Tumingin si Lin Fang kay Qiyongqi at nagtanong, ano ang nangyayari? Iniwan ng dragon ang kanyang puso roon upang kunin ang atensyon ng mga hanggal na iyon. Sabi ni Qiyongqi na naglalakad patungo sa puso. Tiningnan ni Qiyongqi ang mga kuko ng dragon. Kung ang dragon ay may anumang bagay na talagang mahalaga, ito ay nasa kanyang mga kuko sa ilalim ng kanyang tiyan kung saan siya nakahiga. Sabi ni Qiyongqi, kumikislap ang kanyang mga mata. Ibig mong sabihin may kung ano sa kuko niya. Nakatitig si Lin Fang kay Qiyongqi. Tingnan natin kung mailipat natin ang bangkay. Sabi ni Qiyongqi, inilabas ni Lin Fang ang sword chi. Wasakin. Galit na galit niyang sigaw. Ang kamay ni Lin Fang ay naging isang espada na ginamit niya sa paghiwa sa balangkas. Ang mga tunog ng metal ay pumutok ng maputol ang braso ng dragon, ngunit ang mga kuko ay nakadikit pa rin sa lupa. Ang kanyang katawan ay naagnas mula sa desolated na chi, kahit na siya ay dating mas lumalaban. Ito ay dahil lamang sa ito ay hamina mula sa chi na maaari mong hiwain sa kanya, kung hindi ay hindi ka magkakaroon ng ganoong kadaling oras. Sabi ni Qiyongqi, sinusubukang igalaw ni Lin Fang ang kuko ngunit mahigpit itong natigil. Mukhang may pinoprotektahan talaga ito. Hindi ganoon ka-solid, sirain mo. Sabi ni Qiyongqi, tumanggaw si Lin Fang. Naging espada na naman ang kamay niya. Sinisikap niyang tanggalin ang kuko, na nagtagumpay siya, unti-unti. Walang anuman sa lupa, tanging bakas ng paa ng dragon. Sumimangot si Lin Fang at tumingin kay Qiyongqi. Lumapit si Qiyongqi at may sansinang siniyasat ang bakas ng paa. Pagkatapos, nagsimula siyang magukit ng mga bagay sa lupa. Siya ay gumuhit ng isang dragon. Nagtataka si Lin Fang kung ano ang ginagawa ni Qiyongqi. Lumitaw ang mga misteryosong mga marka ng dragon. Tulad ng inaasahan, mayroong isang dragon language technique na nakatago sa lupa. Sabi ni Qiyongqi, kumikislap ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, naunawaan ni Qiyongqi ang mga bagay na iyon. Hinding-hindi sila mahahanap ni Lin Fang ng mag-isa. Ang nakatago sa ilalim ng dragon ay malamang na mas mahalaga kaysa sa kanyang puso. Ang puso ay naroon para lamang makaabala sa mga tao. Pwede ba nating sirain? Tanong ni Lin Fang. Kung masisira mo ito, masisira mo ang lahat ng ginawa ng dragon. Sabi ni Qiyongqi sa mapanghamak na paraan. He then added. Yung mga marka na nag-uugnay sa buong palasyo, kailangan ko ng oras. Sana hindi malaman ng mga tanga ang ginagawa ko, kung hindi, masisira ang buong plano. Kasabay nito, binubuksan ni Qiyongqi ang mga marka. Kinabahan si Lin Fang. Natatakot siya na baka malaman ng iba ang kanilang ginagawa. Ang iba ay interesado lamang sa puso sa ngayon, kaya may oras pa sina Lin Fang at Qiyongqi. Ginagamit ni Qiyongqi ang kanyang buong lakas upang iguhit ang mga bagay sa lupa sa kanyang pinakamabilis na bilis. Parami ng parami ang mga markang lumalabas. Parang may nakatatak sa ilalim nila. Ano ang nakatago sa ilalim? Ang dragon ay gumawa ng napakalaking pagsisikap upang itago ang kayamanang iyon. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang. Ang mga alon ng enerhiya ay patuloy na nagmumula sa puso at nagpayanag sa buong silid. Umaagos pa rin ang tubig sa kwarto. Ang dragon ay gumamit ng iba't ibang paraan upang pigilan ang karamihan sa mga tao na mahanap ang kanyang mga kayamanan, ano ang eksaktong itinatago niya. Boom boom boom. Ang palasyo ay yumanig ng mas malakas habang ang isang kahanga-hanga at nakasisilaw na liwanag ay nagpapaliwanag sa kapaligiran na naglalaman ng lakas ng hayop. Gumamit ang dragon ng iba't ibang espesyal at nakamamatay na pamamaraan upang makagambala sa mga tao. Niloko niya ang lahat maliban kay Qiyongqi. Lalong lumakas ang pagyanig ng palasyo. Habang natuklasan ni Qiyongqi ang mga ukit, ang mga ilaw ay nagiging mas matindi. Boom! Nagsimulang gumuho ang buong kwarto. Ang bato ng demon seal ay hindi na kayang panatilihing magkasama ang silid. Umungal ang dragon, bumagsak si Lin Fang dahil sa tindi ng tunog. Ang boses ay talagang nanggaling sa balangkas. Kotsa, kaboom! Nagsimulang masira ang kalansay at naging abo. Ang balangkas ay nasira.
Ang huling tunog na nailabas ng dragon ay parang hindi siya masaya, na parang hindi niya akalain na malalaman ni Qiyongchi ang tungkol sa kanyang sikreto. Wala na tayong oras, bilisin mo, sabi ni Lin Feng. Ang palasyo ng dragon ay gumuho at ang mga tao sa labas ay gustong bumalik at makita. Sige, sabi ni Qiyongchi, nabasag ang lupa kasunod ng dalawang marka sa dalawang direksyon. May isa pang kuweba sa ilalim nito. Napagtanto ni Lin Feng. Sa pagbagsak ng silid, malapit na silang ilibing sa silid na iyon kung mananatili pa sila. Roar. Nagsimulang manginig si Lin Feng. Ang dragon ay umaawit sa kalagitnaan ng gabi. Ang dugo ni Lin Feng ay kumukulo ng mas matindi kaysa dati. Iyon ay isang tunay na dragon chant. Isang nakasisilaw na pulang ilaw ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, hindi tumigil ang pag-awit ng dragon. Kumukulo ang dugo ni Lin Feng. Hindi siya mapakali. Anong nakakatakot na sensasyon? Sabay tingin sa underground room na nakaharap sa kanya. Bata, bumaba na tayo dali. Sigaw ni Qiyongchi. Hinawakan niya si Lin Feng at tumalon sa silid sa ilalim ng lupa. Ang boses ng dragon ay nagpatigil sa iba pang mga cultivators sa kanilang mga landas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 972, ako si Yandy. Tumalon sina Lin Feng at Qiyongchi sa silid sa ilalim ng lupa. Nakabalot sila ng bestial chi at kumukulo pa rin ang dugo ni Lin Feng. Lumitaw ang isang maliit na silid. May dugo ring ilaw na ngayon ay nasa harapan niya. Nagmumukha itong buhay habang iniilawan ng buong silid na pula. Naglalaman ito ng nakakatakot na hayop na chi at tila matagal nang nandoon. Sige. Tatakan ng dugo at huwag hayaang damaloy ang isang patak. Tingnan natin kung ano ang nilalaman nito. Sabi ni Qiyongchi, iyon ay purong dugo ng dragon kung tutuusin. Bata, bilisan mo, lunukan mo ang dugong iyan. Sabi ni Qiyongchi kay Lin Feng. Si Lin Feng ay namangha. Lunok. Mas makapal pa ang dugong iyon kaysa sa nakita niya sa misteryosong mundo. Kaya niyang lunukan iyon. Bilisan mo, sayang kung hindi mo lunukan. Bilisan mo. Galit na sigaw ni Qiyongchi. Pagkatapos ay tinapik niya ang likod ni Lin Feng at natapilok si Lin Feng at nahulog sa dugo. Ang dugo ni Lin Feng ay tila sisabog. Naririnig pa niya ang pagkulo ng sariling dugo. Inangat niya ang ulo niya at naramdaman ang lakas ng dugong iyon. Nakikita pa rin niya si Qiyongchi, ngunit parang totoo. Bilisan mo bata. Gustong mamatay. Gusto mo bang mabyuli at mapahiya sa buong buhay mo? Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon na mayroon ka ngayon. Huwag mong iparamdam sa akin na nag-aksaya ako ng oras sayo. Sigaw ni Qiyongchi. Nag-aalangan pa rin si Lin Feng. Nakakainis. Ang iba ay hindi magdadalawang isip. G, nagalit mo talaga ako. Galit na sigaw ni Qiyongchi. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Lin Feng. Gusto ba niyang mabuli at mapahiya sa buong buhay niya? Nagustuhan ba niya ang hinahamak ng ibang tao? Siyempre hindi. Kahit sino pa, Prince Tianlin, Zhou Junluo, lahat sila ay may makapangyarihang lakas ng dugo, sila ay malakas at hinahamak si Lin Feng sa kanilang mga minanang lakas. Kahit si Zuan Yuan ay ganoon din, namana niya ang lakas ng dugo ng isang emperador. Gayunpaman, ang Zun cultivator sa pamilya ni Lin Feng ay umiral na libu-libong taon bago siya. Ang lakas ng dugo ng kanilang pamilya ay kumupas sa paglipas ng panahon. Ako na ang kukuha ng panganib. Ibinuka ni Lin Feng ang kanyang bibig at sinimulang lunukan ang dugo. Ramdam niya ang kapangyarihan nito sa kanyang lalamunan. Nakaramdam si Lin Feng ng labis na pagkabalisa, na parang sisabog na siya. Lumalaki ang kanyang ugat, nasusunog ang kanyang visceral organs. Gamitin ang lakas ng iyong dugo para ma-absorb ito. Gawin ang iyong lakas ng dugo kasama nito. Mayroon kang kaunting dugo ng dragon, sumipsip hanggat maaari dito at subukang mag-aksaya ng kaunti hanggat maaari. Maaari mo ring gawin ang natitira na hindi mo maaaring pagsamahin sa iyong enerhiya ng dugo, pagsamahin sa iyong laman. Sigaw ni Qiyongchi. Tiningnan ni Qiyongchi ang dugo at itinaas ang kanyang mga kamay, nagsimula rin siyang sumipsip. Hindi pa rin ma-absorb ni Lin Feng ang lahat ng dugo ng mag-isa. Hindi nila kayang sayangin ang alinman dito. Roar. Nagbabago pa rin ang dragon habang mas maraming marka ang lumitaw. Tumingin si Qiyongchi kay Lin Feng. Nakapikit ang mga mata ni Lin Feng. Isang kristal ang lumitaw, isang kristal na dugo ng dragon na naglalaman ng buhay at lakas ng hayop. Ito ay isang puso. Galit na sumigaw si Qiyongchi. Tumigil ka. Gayunpaman, hindi tumigil si Lin Feng. Nilulunok niya pa rin ang lahat na para bang wala na ang mundo sa paligid niya. Dahil hindi siya tumigil, nilunok niya ang puso. Dilat na dilat ang mga mata ni Qiyongchi sa gulat. Bastos ka. Hayop. Wala kang silbi. Sigaw ni Qiyongchi, nagngangalit siya sa galit. Nilamon ni Lin Feng ang buong puso. Ang puso ng dragon ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Nais ni Qiyongchi na gumamit din ng isang bahagi nito, ngunit kinuha ni Lin Feng ang lahat para sa kanyang sarili. Inis na inis si Qiyongchi. Roar. Nanginginig na ngayon ang buong kwarto ng Dragon Chant. Si Lin Feng ay nanginginig ng husto kaya ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakaramdam ng pagkalito. Nagulat si Qiyongchi, may lumitaw na anino ng dragon sa harap nila at may pagpatay sa kanyang mga mata. Kinain mo ang anak ko. Sabi ng dragon habang nakatitig kay Lin Feng. Roar. Galit na umuungal ang dragon. Dumudugo pa rin si Lin Feng. Anak niya.
Si Qiyongqi ay nagulat din. Pero bigla niyang naintindihan ang lahat. Ginamit ng Dragon Spirit ang huling natitirang lakas nito para protektahan ang kanyang anak. Malinaw na ang lahat ngayon. No wonder ayaw ng dragon na matuklasan ng ibang tao ang kanyang sikreto. Gayunpaman, walang ingat na nilunok ni Linfang ang kanyang anak ng buo. Sampang tao. Mamatay. Sigaw ng dragon. Kung papatayin mo siya, papatayin mo rin ang anak mo. Sabi ni Qiyongqi. Ang dragon ay nasa harap na ni Linfang, malapit na niyang durugan si Linfang sa kanyang mga kuko, ngunit huminto at lumingon. Malamig niyang tinitigan si Qiyongqi. Maraming malalakas na cultivator sa labas ngayon. Kung papatayin mo siya, kahit na lumabas ang iyong anak, ang mga malalakas na cultivator ay papasok at papatayin ang iyong anak. Ang lahat ng iyong pagsisikap ay magiging walang kapan. Sabi ni Qiyongqi sa isang solemna at magalang na paraan. Ang mga salita ni Qiyongqi ay nakaapekto sa dragon. Sa katunayan, iyon ay magiging isang walang kabuluhan. Pareho kayong mamamatay. Kahit ano pa. Sabi ng dragon. Isa kang dragon. Nilunok niya ang dugo mo. Mula ngayon, sa katawan mo na ang dugo mo. Kahit kinain niya ang anak mo, hindi niya itatay. Ngayon, sa lakas ng dugo niya, kaya niyang palakihin ang iyong anak. Kaya niyang protektahan siya. Mas mabuti na iyan kaysa mapadpad dito ng walang hanggan. Sabi ni Qiyongqi. Ang dragon ay mukhang naguguluhan, ngunit mukhang galit pa rin. Tumingin siya kay Qiyongqi at sinabi, hindi ako naniniwala sa iyo, papatayin mo ang anak ko. Ginagarantiya ko sa iyo na gagawin namin ang aming makakaya upang mabuhay muli ang iyong anak. Ikaw ay isang handal na hayop, paano mo masisiguro ang anumang bagay? Sabi ng dragon. Kalokohan, tingnan mo nga akong mabuti, mukha ba akong TN level beast? Maiintindihan kaya ng isang TN level beast ang wika ng dragon at magukit ng mga marka ng dragon. Sabi ni Qiyongqi, ang kanyang buhok ay lumilipad sa lakas. Mukha siyang maharlika at makapangyarihan habang nakatitig pabalik sa dragon, walang takot at mayabang. Si Qiyongqi ay mukhang agresibo, makapangyarihan, marangal at maringal sa sandaling iyon. Si Linfang ay namangha. Napakagwapo pa nga ni Qiyongqi. Ngunit sa parehong oras, hindi pa rin namalaya ni Linfang na nakakain siya ng sanggol na dragon. Sino ka? Tanong ng dragon. Nararamdaman niya na si Qiyongqi ay pambihira. Ang ganoong uri ng chi ay hindi maaaring magpanggap. Ito ay isang kapangyarihan na umalangaw mula sa kaibuturan ng mga buto ng isang tao. Ako ang Flame Emperor Yandy. Nawala ang aking antas ng paglilinang dahil sa isang hindi kapani-paniwalang digmaan matagal na ang nakalipas, kaya ngayon ay mayroon akong katawan ng isang TN level na hayop. Pero ginagarantiya ko sa iyo, mapagkakatiwalaan mo kami. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Qiyongqi na kamakawi pa ang buhok. Ang dragon ay tumingin kay Qiyongqi ng mahinahon at magalang, kahit isang hindi kapani-paniwalang dragon ay iginagalang si Yandy. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 973, parami ng parami ang mga tao sa paligid ng dragon. Yandy. Si Yandy ay isang dakilang emperador noong araw. Si Qiyongqi ay mukhang dominante at maringal. Ang kanyang chi ay mukhang pambihira. Kahit na ang dragon ay naramdaman na mapagkakatiwalaan niya si Yandy. Kahit na nawala na ni Qiyongqi ang kanyang cultivation level at ang kanyang mga kapangyarihan, maaaring mabawi niya ang mga ito sa hinaharap. Kung dumating ang ganoong araw, madaling mapatay at masira ni Qiyongqi ang ilan sa pinakamalakas na buhay na nilalang sa mundo ng paglilinang. Ginagarantiya mo na hindi mo papatayin ang anak ko at paprotektahan mo siya. Sabi ng dragon. Ako, Yandy, nangangako sa iyo. Sa tuwing may pagkakataon, bubuhayin pa namin ang anak mo. Sabi ulit ni Yandy sa mataimtim at magalang na paraan. Ang dragon ay nanatiling tahimik habang ang kanyang anino ay unti-unting namumukuntangi, na parabang siya ay mawawala. Roar. Itinaas ng dragon ang kanyang ulo at umungal. Wala siyang choice. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong iyon. Si Yandy ay isang mahusay na emperador, kahit na ang dragon ay hindi makatitiyak na 100% na paprotektahan ni Yandy ang kanyang anak, wala siyang ibang pagpipilian kundi maniwala sa kanya. Ano pa ang magagawa niya? Gaya ng sinabi ni Yandy, kahit na kinuha niya ang kanyang anak mula kay Linfang, ano ang magagawa niya? Panatilihin siyang nakakulong sa isang kuweba. Kasama si Yandy, magkakaroon ng maraming pagkakataon ang batang dragon. Wala siya choice. Naniniwala ako sa iyo, mangyaring alagaan ang aking anak. Sabi ng dragon habang nakayuko. Nagsusumite siya kay Yandy, para sa kanyang anak. Hayaan mong tanungin kita ng isang huling bagay. Kung wala ang selyo, maaaring kumalat ang iyong dugo at pagkatapos ay mawawala ka. Maaari mo bang ilagay ang lahat ng iyong dugo sa kanya at gawin ang iyong dugo at ang kanyang fuse na magkasama, pati na rin ang lahat ng iyong lakas? Sa ganoong paraan mapapasama ka rin sa kanyang dugo at mapoprotektahan mo pa ang iyong anak magpakailanman. Sinabi ni Yandy sa isang solemna at magalang na. Si Linfang ay nasa sideline dito, ngunit natatanggap ang lahat ng mga benepisyo. Kahit papaano ay ayaw na siyang patayin ng dragon. Hinangaan ni Linfang si Yandy. Siya ay mapangahas, matapang at malakas. Mukha talagang emperador si Yandy sa sandaling iyon. Siya ay isang mahusay na emperador pagkatapos ng lahat, dapat kong tandaan na maging mabait sa kanya sa hinaharap. Isip ni Linfang. Kung narinig ni Yandy ang iniisip ni Linfang, sasampalin na sana niya ito.
Iyon din ay isang paraan ng pagpapakita ng iyong pasasalamat, tatandaan iyon ni Linfang magpakailanman at aalagaan niyang mabuti ang iyong anak. Patuloy ni Yandy, tumanggo ang dragon at yumuko sa harap ni Yandy. Alagaan mo ang anak ko. Salamat. Pagkatapos, tumingin siya kay Linfang, umungal at sa isang iglap, lahat ng dugo niya ay nagsimulang damaloy sa katawan ni Linfang. Roar. Medyo malungkot ang kanyang dagandong. Unti-unting nawala ang ilusyon ng tumagos ito sa kanyang katawan. Si Linfang ay nagsimulang manginig muli ng marahas. Pahalagahan mo ang anak ko, sabi ng boses sa isipan ni Linfang. Iba talaga ang sensasyon sa pagkakataong ito. Parang nagbabago ang dugo niya. Ang dugo at lakas ng dragon ay tumagos sa katawan ni Linfang. Tinutulungan niya si Linfang na i-assimilate ang kanyang dugo. Ang kanyang dugo ay nagiging dugo ni Linfang. Boom boom. Nawasak na ang palasyo. Yung maliit na kwarto parang babagsak din. Nandito na sila. Nagkatinginan sina Kyong-chi at Linfang. Ang dragon ay umungal ng napakalakas kaya nakuha nito ang atensyon ng mga tao sa kanila. Hindi sila dumating kanina dahil sinusubukan nilang kunin ang puso. Hindi alam ni Linfang at Kyong-chi kung nakuha na nila ito o hindi pa ngayon. Ibinuka ni Chi ang kanyang bibig at naglabas ng apoy. Si Linfang ay biglang napalibutan ng apoy. Tinatago ni Kyong-chi ang Dragon Chi sa paligid niya. Bilisan mo at pumunta ka sa ibabaw. Hintayin mo ako dyan, maglilinis muna ako ng kwarto. Sabi ni Kyong-chi. Tumanggo si Linfang at bumangon sa hangin. Ipinagpatuloy ni Kyong-chi ang pagbuga ng apoy sa lahat ng dako upang linisin ang silid, na inaalis ang anumang ebidensya ng enerhiya ng dragon. Kahit na may mahanap ang silid, hindi nila masasabi kung ano ang mayroon noon. Boom boom boom. Binawi ni Linfang ang kanyang bato ng Demon Seal. Kumukulo pa rin ang kanyang dugo, ngunit maayos itong natatakpan ng apoy. Pagkatapos, lumabas din si Kyong-chi. Muli silang nakihalubilo sa karamihan. Maraming Tian-level cultivators sa kwarto ngayon. Pumasok na sila pagkatapos. Malungkot silang tumingin kina Linfang at Kyong-chi. Marahas pa ring nanginginig ang puso. Hindi nakakagulat na walang nagbigay pansin sa kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Ang tubig at ang anino ng dragon ay nawala na rin. Hindi nakapagtataka na nakaakit ito ng napakaraming tao. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring kumuha ng puso, tanging ang mga Zun cultivator ang maaaring subukang kunin ito. Anong ninakaw mo, ipakita mo, malamig na sabi ng isa sa kanila. Kung gusto mong nakawin ang aming mga kayamanan, halika at labanan mo kami. Nasa ibaba kami ng layer ng Tianqi, ngunit, nahulog lamang kami sa silid na iyon nang gumuho ang silid. Ano ang makukuha natin sa antas ng ating paglilinang? Sabi ni Kyong-chi na itinuro ang mga guho sa paligid. Gayunpaman, malamig nang umiti ang mga taong iyon. Kung hindi makakuha ng kayamanan ang dalawang iyon, bakit pa sila lalabas noon? Narinig naming lahat ang pag-awit ng dragon at sinasabi mo sa amin na wala kang nakuha. Sinong maniniwala sa iyo? Sabi ng mga taong may malamig na ngiti. Galing yan sa kaliskis ng dragon. Kung hindi ka naniniwala sa amin, pumunta at tingnan para sa iyong sarili. Ang mga tunay na chance at kaliskis ng dragon ay maaaring pumatay ng mga tao, hindi tayo lalapit. Sabi ni Kyong-chi na nakaturo sa ilang kaliskis ng dragon. Pupunta ako at tingnan. Sa sandaling iyon, may kumikislap na silhouette. Ang taong iyon ay lumipat sa kaliskis ng dragon, naglagay ng ilang mga bato at kinuha ito. Roar! Isang nakakatakot na dagandong ng dragon ang kumalat sa hangin. Sa isang iglap, patay na ang taong iyon. Walang imak ang lahat habang nakatingin sila kay Kyong-chi. Sinabi ko sa iyo na ang mga kaliskis ng dragon na iyon ay maaaring pumatay ng mga tao kaagad. Hindi kita sinubukang lokohin, kung masyado kang matako, go and take a risk. Sabi ni Kyong-chi. Si Linfang ay kalmadong nakatayo doon. Kailangan niyang magpanggap na kalmado kahit kumukulo ang gunya. Kung ipinakita niya na hindi siya normal, hulaan ng mga tao na may nakuha siya. Napatingin silang lahat kay Kyong-chi. Binalaan nga niya sila na ang paghawak sa mga kaliskis na iyon ay maaaring pumatay ng mga tao. Naniniwala kami sa iyo sa ngayon. Sabi ng isang tao. Lumipat siya patungo sa sukat. Nakakainis yun, may mga kayamanan, pero hindi nila makuha. Pagkatapos, umalis silang lahat ngunit isang medyo may edad na lalaki. Malamig niyang tiningnan sina Linfang at Kyong-chi. Anong mali? Tanong ni Kyong-chi. Kung papatayin ko kayong dalawa, malalaman ko kung may kayamanan kayo o wala. Sabi ng cultivator na may malamig na ngiti. Nang walang sinasabi, itinapon niya ang sarili kay Linfang. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Kyong-chi. Ang kanyang pulang buhok ay lumipad sa hangin habang naglalabas siya ng enerhiya ng apoy. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng cultivator. Bigla siyang lumingon, pero huli na, napapalibutan na siya ng apoy. Sumigaw siya ng nakakatakot at biglang natakot. Sinusunog siya ng apoy na iyon ng buhay. Sa isang iglap, naging abo siya. Huminto si Kyong-chi sa tabi ni Linfang at nagsabi, "Bilisan mo, nakakuha ka ng napakagandang kayamanan, at kailangan pa kitang protektahan." Nanatiling walang imak si Linfang. Hindi naman niya kasalanan ang nangyayari sa kanya ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 974, Mo-chen. Malakas ka talaga. Ang taong iyon ay nakapasok sa ikalimang layer ng Tianqi at napatay mo siya sa loob ng wala pang isang segundo.
Nakangiting sabi ni Lin Fang. Siyempre ginawa ko, isa akong emperador. Pagmamalaki ni Kyungchi, sige, lalaban ka na simula ngayon. Sabi ni Lin Fang. Bihira lang makipag-away si Kyungchi. Mangarap ka pa, noon, isa akong ordinaryong cultivator. Pagkatapos lamang na ako ay lumaban ng husto at naging isang imperial cultivator, ako ay naging isang dakilang emperador. Ikaw at ako ay magkaiba. Hanggang sa pangalawang layer ng Tianqi ka lang nakapasok. Hindi mo kayang kumilos sa tamad. Kailangan mong lumaban at magdusa para maging isang Zun cultivator. Paliwanag ni Kyungchi. Pagkatapos ay naisip ni Kyungchi. Kailangan ko pang pagbutihin ang aking apoy, hindi ako maaaring mag-aksaya ng enerhiya. Hindi ka maayos. Sabi ni Lin Fang. Si Kyungchi ay dating isang dakilang emperador, pagkatapos ay nawalan siya ng kapangyarihan at kinuha ang katawan ni Kyungchi. Siya ay kahit na agresibo at naiinip. Nang maglaon, tinulungan siya ni Lin Fang na makuha ang Void Fire at ngayon ay hindi na makita ni Lin Fang kung gaano siya kalakas. Kung tutulungan pa niya siya, magiging masyadong malakas si Kyungchi. Roar. Itinaas ni na Lin Fang at Kyungchi ang kanilang mga ulo. Nakakasilaw ang puso ng dragon. Maraming dragon shadow ang lumitaw at nagsimulang umungal, bigla nilang pinalibutan ang lahat ng mga Zun cultivator na iyon. Hindi nakakagulat na ang mga dragon ay ang mga emperador ng mundo ng hayop. Napakalakas nila. Bamantong hininga si Lin Fang. Sinusubukang nakawin ng dalawang cultivator ang puso, ngunit nilamon sila ng mga anino ng dragon at pinatay sila. Ang pusong iyon ay naglalaman ng tunay na lakas ng dragon. Ang puso ng dragon na iyong kinain ay pag-aari ng isang bagong silang na sanggol, sa kabutihang palad. Hindi ito naglalaman ng maraming lakas ng dragon, kung hindi, namatay ka sa lugar. Sabi ni Kyungchi kay Lin Fang gamit ang telepathy. Kailangan ko ba talagang palakihin ang dragon baby ngayon? Bulong ni Lin Fang. Ako mismo ang nangako niyan sa dragon. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng isang dragon pet para sa iyong sarili, hindi iyon masama. Nakangiting sabi ni Kyungchi. Naiintindihan ni Lin Fang. Sa dragon, pareho silang magiging mas malakas. Si Yandy ay maaaring maging isang emperador ng hayop sa tulong ng isang dragon. Minsan ay hindi naiintindihan ni Lin Fang ang ilang loika sa likod ng ilang pangyayari. Ano ang pakiramdam na magpalaki ng dragon? Pareho ba ang pakiramdam ng buntis? Nilunok ko ang iyong dugo at ginawa mong pinagsama ang iyong dugo sa akin, dragon. Dapat akong manatiling tapat, isip ni Lin Fang. Iyon ay isang katotohanan. Ang puso ng dragon ay hihina at hihina, magagawa nila ito ng maaga o huli, ngunit hindi na ito gaanong kapakipakinabang. Ang daming tanga, naisip ni Kyungchi na nanonood sa karamihan. Sa sandaling iyon, mas maraming tao ang nakapaligid sa puso. Gusto nilang nakawin ang puso ng dragon. Zuan Yuan, Yang Zan at ang nakaitim na damit. Ang nakaitim na damit ay tila interesado sa puso ng dragon. Handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para dito. Siya ay isang hayop kung tutuusin, ang puso ng dragon na iyon ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang sa kanya. Alam ko kung anong klaseng halimaw siya. Sabi ni Kyungchi habang nakatitig sa lalaking nakaitim na damit. Sa sandaling iyon, mayroon siyang napakalaking itim na pakpak na naglalabas ng mga dumadagandong na tunog na naglalaman ng nakakatakot na lakas. Anong klase? Tanong ni Lin Fang. Mayroon siyang mga pakpak ng isang napakalaking bato at dumadagandong na enerhiya. Hindi pa nakakita ng ganoong hayop si Lin Fang. Halong lahi, buwiter ng kidlat at magaling na rock. Isa siyang lightning rock. Siya ay napakalakas at mabilis. Ito ay isang pambihirang karera upang makaharap. Bulong ni Kyungchi. Tahimik na nakinig si Lin Fang. Wala pa siyang narinig na ganitong mga hayop. Mayroong maraming mga lahi sa mundo ng hayop at si Lin Fang ay hindi pamilyar sa zoology kahit kaunti. Si Lin Fang ay nagmula sa Zuyu, ngunit wala man lang ganoon karaming Tian level beast doon. Kung ibibigay natin ang Dragon Heart na iyon sa ating mga guro, malamang na matutuwa sila. Walang pakialam na sabi ng isang tao. Hindi pa siya dumarating pero naririnig siya ng mga taong nandoon. Nagpalingga-lingga ang mga tao sa paligid upang makita kung sino ang taong iyon. Nabaliw ba siya? Ang pagbibigay ng puso sa kanyang mga guro. Matagal na silang nandoon, sinusubukang makuha ang puso ng dragon. Magandang regalo iyon para sa ating mga guro. Gusto mo talagang mag-alok ng regalo sa aming mga guro. Sabi ng iba. Nagagalit ang mga matagal nang nagsisikap na kunin ang puso. Lumabas ka at mag-usap. Galit na sigaw ni Zuan Yuan, na nagpayanag sa kapaligiran. Tatlong silhouette ang lumitaw mula sa itaas. Nang makita ng mga tao ang mga taong iyon ay agad silang natahimik. Ang mga taong iyon ay mukhang pambihira. Napasimangot si Zuan Yuan nang makita sila. Ang pinuno ng grupo ay nakasuot ng isang simple ngunit napakalinis na puting damit. Hindi rin siya naglalabas ng chi pero parang espesyal siya. Ang pangalawang tao ay nakasuot ng simpleng damit na pilak at may espada sa likod. Guwapo siya at mukhang walang kialam. Ang huli ay may itim na balabal at mukha siyang makapangyarihan at marainggit. Talagang nakilala siya ni Lin Fang. Ang maliit na anak ni Zuan Yuanxi, napakamapagmataas mo. Nakangiting sabi ng pinunong nakasuot ng puting damit. Shut up, sino ka? Malamig na sabi ni Zuan Yuan. Tinatawag siya ng mga taong iyon na maliit na bata, napakawalang galang. Kahit malakas sila, kailangan pa rin nilang magpakita ng respeto.
Mo Chen, parang kahoy at alikabok. Nakangiting sabi nung nakaputing damit. Lahat ay natakot, Mo Chen. Maraming tao ang nakarinig ng pangalang iyon. Noong nakaraan, kakaunti ang nakarinig o nakakita sa kanya ng pangalang iyon, ngunit kamakailan, mas maraming tao ang nakakarinig tungkol sa kanya dahil sa unang sesyon ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Maraming tao ang nagsasaliksik tungkol kay Emperor Shi at sa mismong mga alagad ni Emperor Yu. Ang pinakatanyag ay si Qinglin, siya ay si Emperor Shi at ang pangalawang disipulo ni Emperor Yu. Maaari siyang gumamit ng reincarnation spells na hindi kapani-paniwalang pagmasdan, kaya maraming tao ang nakaalala sa kanya. Ayon sa chismis, si Mo Chen ay si Emperor Shi at ang unang disipulo ni Emperor Yu. Mo Chen. Nanginginig ang mga tao, kaya ang kanyang mga guro ay sina Emperor Shi at Emperor Yu. Naka-silver na damit, guwapo, malamang si Hao Qinglin yan. Ang daming tumingin sa pangalawa at biglang naalala ang pangalang iyon. Siya ay hindi may kakaila na ang pangalawang disipulo ni Emperor Yu at Emperor Shi, si Hao Qinglin. Oh, nakikita ko, mga kapwa alagad, hello. Sabi ni Zuan Yuan na medyo naguguluhan. Tapos, ngumiti siya ng maganda at magalang. Bata, hindi mo kami mga kapwa disipulo. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Itinuring na ni Zuan Yuan ang kanyang sarili bilang isang Imperial Cultivation Disciple. Ngunit hindi ganoon ang opinyon ni Mo Chen. Medyo nakikiliti si Zuan Yuan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 975, napahiya si Zuan Yuan. Para sa maraming tao, tiyak na si Zuan Yuan ay magiging Emperor Shi at Imperial Cultivation Disciple ni Emperor Yu, ngunit sa totoo lang, nag-a-apply siya sa pag-asang maging unang Imperial Cultivation Disciple ng Tianqi Layer. Si Zuan Yuan, sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanyang sarili bilang isang Imperial Cultivation Disciple, ay kumikilos ng may kumpiyansa. Ang pagtawag kay Mo Chen na kapwa disipulo ay walang galang. Hindi ito pinahalagahan ni Mo Chen at agad siyang kinontra. Malamig na ngumiti si Zuan Yuan sa loob. Tumingin si Mo Chen kay Hao Qinglin at sinabing, kapatid, dahil hindi nila makuha ang puso, maaari mo itong kunin. Ito ay, sa katunayan, ay isang magandang regalo para sa mga guro, lalo na pagkatapos ng lahat ng mga pagsisikap na kanilang ginagawa upang ayusin ang proseso ng recruitment. Kahit na hindi nila gusto, matutuwa sila dahil sa iyo galing. Sige. Sabi ni Hao Qinglin na tumatango. Tumalon siya sa puso. Ang pusong iyon ay naglalaman ng hindi kapani-paniwalang lakas. Sinundan ni Mo Chen si Hao Qinglin. Hindi sila mga ordinaryong cultivator, sila ay Emperor Yu at mga sariling alagad ni Emperor Shi. Mayroon silang napakataas na katayuan sa lipunan at napakahusay. Kahit na ang mga pinuno ng pinakamalaking sekta at angkan ay iginagalang sila. Kahit na hindi pinag-uusapan ang kanilang katayuan sa lipunan, sila ay talagang malakas. Kung gusto nilang kunin ang puso, walang makakalaban sa kanila dito. Inilabas nila si Qi na dahan-dahang gumalaw patungo sa puso. Si Hao Qinglin ay mukhang kalmado na para bang ang enerhiya ng puso ay hindi nakakaapekto sa kanya. Nahanap muna namin ang pusong iyan, sa tingin mo kaya mo nalang kunin. Sabi ni Zuan Yuan kay Hao Qinglin. Ang iba ay may parehong iniisip, ngunit hindi talaga sasabihin ang anumang bagay. Walang nagsalita, kundi si Zuan Yuan. Sinulyapan ni Hao Qinglin si Zuan Yuan nang walang pakialam at sinabing, hindi ko sinabing hindi mo ito matatanggap. Halika at kunin ito mula sa akin kung mayroon kang mga bola upang i-back up ang bibig mo. Si Hao Qinglin ay parang napakalmado. Hinatak ni Zuan Yuan ang mahabang mukha. Kadalasan, hindi siya kinakausap ng mga tao ng ganyan, siya ang nakikipag-usap sa iba ng ganoon. Nasa kanya ba ang mga bola? Kalmado, hiwalay at walang pakialam si Hao Qinglin. Kung mangangahas si Zuan Yuan na umatake, ano ang gagawin ni Hao Qinglin? Walang gustong isipin ang eksena. Sa mga tuntunin ng lakas, si Zuan Yuan ay higit na mahina kaysa kay Hao Qinglin. Sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan, si Hao Qinglin ay isang tunay at tunay na imperial na disipulo, si Zuan Yuan ay may dugong imperial. Nanatiling tahimik ang lahat, naging napakatahimik ng kapaligiran. Palaging umaasa si Zuan Yuan sa kanyang katayuan sa lipunan at lakas para ipahiya ang iba, ngunit ngayon ay wala na siyang magagawa. Ang galing, isip ni Lin Feng, nakatayo sa mga guho. Malaki ang ngiti niya. Si Hao Qinglin ay talagang kamangha-mangha. Tinulungan niya siya noon at ngayon ay pinapahiya niya ang isang taong hindi niya gusto, gaano ba iyon kaperpekto? Sa palasyo ng dragon, pinahiya ni Zuan Yuan si Lin Feng. Ngayon, pinaglalaroan siya ng kanyang karma, dumating na si Hao Qinglin. Ano ang kahanga-hanga? Magiging kahanga-hanga kung ikaw si Hao Qinglin. Hinahamak ka ni Zuan Yuan at pinahiya ka pa. Sana balang araw ay makakilos na tulad ni Hao Qinglin. Sabi ni Qiyong Qi na walang pakialam na nagpabalik sa katinoan ni Lin Feng. Ang kanyang puso ay napuno ng sigasig at pag-asa. Tama si Qiyong Qi, kailangan ni Lin Feng na maging mas malakas at balang araw ay mapahiya niya ang mga mapagmataas na tao tulad ng ginawa ni Hao Qinglin. Sabi ko sa'yo noong nakaraan, henyo talaga ang lalaking iyon. Si Zuan Yuan ay may dugong imperial, ngunit wala nang iba pa. Sabi ni Qiyong Qi, tumingin siya kay Lin Feng at nagpatuloy. Bata, kailan ka magiging malakas at kikilos tulad nila? Sayang at hindi ka pa ganoon kalakas.
Parang walang kwenta ang pagsasabi sa iyo ng mga bagay na ito. Ha? Tumiti ng pilit Linfang. Sa totoo lang, naawa. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo, ang kanyang dugo ay napuno ng sigasig, pag-asa, determinasyon. Balang araw, makikita mo, magiging mas malakas ako sa kanila. Hahamakin ko ang mga taong humamak sa akin, na nagpahiya sa akin. Ako ay magiging napakalakas. Bulong ni Linfang. Ang kanyang dugo ay umaagos ng hindi kapani-paniwalang lakas ngayon, lalo na't nakalunok siya ng dugo ng dragon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya at walang makakaalam sa kanyang nararamdaman. Ang dugo ng dragon ay naging sariling kapangyarihan niya. Napangiti si Kyung-chi at sinabi. Sana hindi na ako maghintay na masyadong matagal para masaksihan ang pagbabagong iyon. Sa sandaling iyon, tumalon si Hao Qinglin sa puso at hinawakan ito. Isang lakas ang lumitaw at bumalot sa puso. Boom! Ang puso ay nagningning ng maliwanag, ang mga dragon ay umuungal na sumalakay sa kapaligiran. Sa isang iglap, lumitaw ang mga ilaw na may reincarnation energy at bumalot sa puso. Lakas ng reincarnation. Ang daming namangha. Hindi na kailangan ni Hao Qinglin na gamitin ang kanyang espada, madali niyang magagamit ang reincarnation energies para kunin ang puso. Biz. Ang kapaligiran ay puno ng reincarnation energies ngayon. Tumalon siya at ibinuka ang kanyang kamay, may mga reincarnation energies na nagmula sa kanyang palad at ang puso ay nakaupo doon. Parang ordinaryong kristal. Mahirap isipin na noon pa lang, napakaraming malalakas na cultivator ang sinubukang kunin ng puso at namatay sa pagsisikap. Malaki ang pagkakaiba nila ni Hao Qinglin. Gaano kalakas? Naisip ni Linfang na humihingal sa pagkamangha. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakita niya si Hao Qinglin, at tulad ng unang pagkakataon, ito ay kamangha-mangha. Sabi ko sa iyo henyo siya. Para sa kanya, ang puso ng dragon ay hindi kakaiba. Siya ay tiyak na magiging isang emperador, maaaring maging isang mahusay na emperador. Pagkatapos mong maging isang Imperial Cultivation Disciple, ikaw ay magiging kapwa-disipulo ni Namo Chen at Hao Qinglin. Makipagkaibigan sa kanila at matuto mula sa kanila. Sabi ni Kyung-chi, tumanggo si Linfang. Namo Chen at Hao Qinglin ay tila napakalakas, ngunit makatwiran din. Malamang na malapit ng maging kapwa-disipulo si Linfang. Sa sandaling iyon, ibinaba ni Hao Qinglin ang kanyang ulo at tumingin kay Zuan Yuan. Mahina ka, maaaring may talento ka, ngunit walang talagang nagmamalasakit sa iyo.